Naghahanap ka ba ng mga paraan upang makatipid ng pera? Sa videong ito, tatalakayin natin ang 40 paraan upang makatipid ng pera. Maaari mong gamitin ang mga ito upang bawasan ang iyong gastusin, palaguin ang iyong ipon at magtayo ng mas panatag na kinabukasan. Hello at maligayang pagdating sa notebook. Una sa lahat, magluto sa bahay. Tangkilikin ang paghahanda sa lutong bahay. Maghanda ng masarap at malusog na pagkain sa halip na mag-takeout. Mas mura ito, mas malusog at may ganap kang kontrol sa mga sangkap na ilalagay sa iyong mga pagkain. Kumain ng mas kaunti sa labas. Ang pagkain sa labas ay nakakainganyo, ngunit ang pagluluto sa bahay ay mas mura at mas malusog. Planuhin ang iyong mga pagkain, magluto ng marami at maging malikhain. Walang hanggan ang mga posibilidad. Huwag sayangin ang tirang pagkain. Isipin mo na lang na itinatapon mo ang 30% ng iyong pera. Yan ang nangyayari kapag nasasayang ang iyong pagkain. Sa halip, ang natirang adobo ay pwedeng maging crispy adobo flakes para sa kanin, ang kare-kare sauce ay pwedeng magamit bilang sisig, at ang natirang sinigang ay pwedeng maging soup base. Isipin ang mga natirang pagkain bilang libreng pagkain. Uminom ng tubig. Ang tubig ay tulad ng ginto sa isang bote, ngunit mas mura ito. Ito ay nagbibigay ng libreng pagkapawi ng uhaw. Punuin ang iyong baso nito upang magkaroon ng dagdag enerhiya sa halip na uminom ng soda at mga artipisyal na inumin. Gumawa ng sariling kape sa bahay. Iwasan ang mamahaling kape at magtimpla ng sariling kape na parang isang barista. Subukan ang mga kakaibang lasa at gawin ang iyong perpektong kape. Tiyak, malaki ang matitipid mong pera. Matutong mag-bake. Sino ang kailangan ng tinapay sa tindahan kung kaya mong gumawa? Mas madali ito kaysa sa iniisip mo. Konting masa, konting init at may naghihintay ng sariwa at masarap na tinapay. Bukod pa dito, mas mura at mas masarap ang mga meriendang gawa sa bahay. Kumain ng mas nakakabusog na pagkain. Ang mga nakakabusog na pagkain tulad ng beans at patatas ay nagpaparamdam sa iyo ng kabusugan sa mas mahabang oras. Ibig sabihin, mas kakain ka ng kaunti at mas makakatipid ng malaki sa groceries. Gamitin muli ang mga materyales. Kung basta-basta mo lang itatapon ang mga bagay na may maliliit na sira, itinatapon mo rin ang pera. Ang mga lumang damit ay maaaring maging basahan, ang mga lata ay maaaring maging paso para sa mga halaman, at ang mga sira-sirang alahas ay maaaring maging kakaibang obra ng sining. Bumili ng maramihan. Hanapin ang mga promo sa mga hindi agad masisirang produkto tulad ng pasta, bigas o mga kagamitan sa paglilinis. Mag-ipon kapag mababa ang presyo. Pagkatapos, hatiin ang gastos sa pamimili kasama ang mga kaibigan o pamilya upang maiwasan ang mga hindi planadong pagbili sa grocery. Gamitin ang sariwang hangin. Kalimutan ang mahal na mga spray at mga dekoryenteng kagamitan. Buksan ang mga bintana at hayaan ang sariwang hangin na pumasok. Hindi lamang masahalimuyak ang amoy sa inyong tahanan, kundi makakatipid rin kayo sa kuryente at makakahinga ng mas malinis na hangin. Magtanim ng sariling pagkain. Magtanim ng sariling mga halaman at gulay. Magsimula ng maliit na hardin sa mga lalagyan sa inyong balkonahe o bintana. Ang sariwa at sariling ani ay hindi lamang mas mura, kundi mas malusog din at nagdaragdag ng isang dekorasyon sa inyong tahanan. Matutong mag-DIY. Mayroon ka bang tumutulong gripo o sirang damit? Huwag kang magmadaling bumili ng panibago sa hardware. Ayusin ito ng iyong sarili kung maaari. Ikaw ay magugulat kung ano ang magagawa ng kaunting pandikit, sinulid o tutorial sa YouTube. Huwag bumili ng brand name. Ang may tatak na produkto ay maaaring napakagandang pakinggan, ngunit madalas itong may kamahalan. Hamunin ang iyong sarili na piliin ang generic. Para sa mga bagay tulad ng panglinis, gamot o kahit mga damit, hindi mo masyadong mapapansin ang mga pagkakaiba nito sa anumang paraan, maliban sa presyo. Tumira sa mas maliit na bahay. Ang malaking bahay ay marangya, ngunit karaniwang nauuwi ito sa mas malalaking gastusin. Nais mong makatipid sa upa, kuryente, tubig at iba pang mga gamit upang magkaroon ka ng mas malaking halaga para sa mga bagay na talagang pinahahalagahan mo. Gumawa ng listahan. Bago ka pumunta sa grocery, maglista ng mga kailangan mo at umiwas sa nakakatakam na pagkain. Mag-ehersisyo ng libre. Magsuot ng sapatos at subukan ang mga aktibidad sa labas. Tumakbo sa parke, mag-stretching sa inyong sala o sumali sa libreng fitness class. May mga iba't ibang video rin sa YouTube para sa mga nagpapakondisyon. Gumawa ng sariling panlinis at detergent. Magpahinga muna mula sa mamahaling mga panglinis. Gumawa ng iyong natural na mga pampalinis gamit ang suka, baking soda at katas ng kalamansi. Sila ay kasing epektibo rin ng mga commercial na produkto at mas maalaga pa sa kapaligiran. Magtahi ng damit. Ilang tahi lang ang maaaring makatipid sa iyo ng malaking halaga kapag bumili ka ng mga bagong damit. Isipin mo ang kasiyahan na magsuot ng isang bagay na iyong naayos sa sarili. Magpatuyo ng damit sa ilalim ng araw. Iwasan ang dryer na kumakain ng kuryente at gamitin ang sikat ng araw. Isabit ang mga labahin sa labas upang matuyo ang mga ito ng natural.
Makakatipid ka sa kuryente at ang iyong mga damit ay magkakaroon ng sariwang amoy at malambot na pakiramdam dahil sa simoy ng hangin. Ibuhos ang mga tube. Lahat tayo ay nakaranas na itapon ang mga tube ng toothpaste o mga bote ng lotion na may tira pa sa loob. Huwag hayaang mawala ang mga mahalagang patak na iyon. Hiwain ito gamit ang cutter upang makuha ang lahat ng natitirang patak. Pumili ng libre at simpleng libangan. Iwasan ang mahal na mga sinihan sa mall at hanapin ang mga libreng aktibidad. Magpiknik sa isang parke, bumisita sa isang pampublikong museo o sumali sa Zumba sa inyong barangay. Lahat ng mga ito ay halos libre. Gumamit ng cash. Ang pagdadala ng cash ay makakatulong sa iyo na makatipid. Ito ay nagbibigay kamalayan sa iyo na maging mas maingat sa iyong paggastos. Maiiwasan mo ang mga hindi planadong pagbili na maaaring gawin mo gamit ang credit card. Magtipid para sa planadong pagbili.